Okay, good morning, everyone. Daway ka pamahaw. Sino ka pamahaw sa inyo? Yay ka. So before you will go here, before we'll start or our training, dapat prepared lahat. So dapat nakapamahaw gid ba, nakaon para ready ba? Hindi ka mugutomon sa aton nga klase. Kasi amo ning kuan importante. The most important meal of the day is what? Breakfast. So, mali yung mga nagda-diet na hindi kumakain sa morning. So, dapat doon sila magbirada bakaon sa morning. And then, adjust na lang sa noon and then evening. So, ganun yung proper diet. So, dapat kumain talaga ng breakfast. Okay, so, our lecture will be Module 1, Introduction to E-Commerce. So, question. Grabe, question ka agad. What is e-commerce? Grabe. So yung mga naging or yung mga may knowledge about sa mga websites, ano yung e-commerce? Or in your own understanding, what is e-commerce? Yes, sir? Tayo, sir? Doing business electronically online. Okay? What else? No, ma'am. Trading of goods, yes. Ano pa? Online, di ba? Ano pa? Electronic commerce, yes. From the word itself. So ano pa? Ano pang idea? Ano, sir? Products and services are sold online. Ganon. Okay. So, yung mga sinabi nyo are all correct. So, let's see. So, e-commerce or electronic commerce is the exchange of information or transactions. So, not only tawag nito products, but also informations using any form of electronic communication. So, it can also be referred to as an electronic transaction. So, everything done electronically or online is called, or transactions is called an e-commerce. So yan yung meaning ng e-commerce. Okay. So in September, so last 2019 pa ni siya na data. So e-commerce activities in the Philippines. So percentage of internet users age 16 to 64 who reported or who report performing each activity in the past months or survey based. So 91% search online for a product or service to buy. So ito kasi yung year na nag-boom yung e-commerce. Katulad ng, ano ba yung mga first e-commerce dito sa Philippines? Shopee and Lazada, di ba? So yan yung era, kumbaga, na nag-boom yung e-commerce. And then also, one of the reasons na nag-boom din yung e-commerce na ng ganong taon is from COVID, di ba? So most of the people kasi hindi na lumalabas ng bahay kasi natatakot doon sa pandemic. So kaya tumaas yung value ng e-commerce dahil din sa pandemic, sa COVID. Kasi yung tao nandun lang sa bahay, nagsha-shopping with their hands lang, di ba? With their devices on their phones. And then visited online real store or retail store or site in any device. So ano ba yung mga retail store na tinatawag? Ano, sir? Online tindahan. Yes, retail, online retail store. So meron dyan sa, lalong-lalo na sa Facebook. Ano ba yung retail store sa Facebook? Di ba? Meron tayong marketplace. So yun yung ginagamit ng Facebook. Or meron din yung mga websites na retail store katulad ng mga nagbebenta ng shoes, Nike, Adidas. So matatawag yan na retail store. And then, purchase product or services online, 75%. So most of this na naka-experience naman tayo, di ba? Yung ayaw nyo nang maglinya, magkuha lang ng birth certificate, di ba? Death certificate, sinumar. Ano pa? Yung mga kinukuha natin ng mga documents online. Di ba pwede na?
in the convenience of your home. Mahulat ka na lang, pila ka adlaw, di ba? 3 days, more or less. So, meron ka ng documents. So, yan din, 75%. And then, made online purchases via laptop or desktop computer. So, yung iba naman, hindi sila sanay na phone yung gamit. So, yung iba, yung mga, tawag nito, yung mga, lalong-lalo na yung mga gamers, nandun sa bahay. So, desktop yung gamit. And then, laptop. So, 39%. Then, made an online purchase via mobile is 62%. So, mas mataas yung mobile kasi mas mobile. Diba? Yan yung advantage ng mobile kasi anywhere, madadala mo, madali lang yung mobile gamitin. So, yan yung statistics. And then, digital around the world in 2019. So, this is global. So, the total population in January 2019 is 7.6 billion yung tao. And then 56% is the urbanization. Ibig sabihin ng urban is yung urban areas nasa bukid, di ba? Yes, mga remote areas. And then, yung gumagamit ng mobile phones are 5.1 billion globally. And internet users around the world is 4.3 billion. Active social media users is 3.4 billion. And then mobile social media users is 3.2 billion. So, ganyan karami yung population in using mobiles and the internet around the world in 2019. But in the Philippines, so, diba, binansagan yung Philippines dati, the texting capital of the world. Kasi ilan ba yung number of text na sinesend ng Philippines? Average. Sino may alam or naka-research? 10 times siya na mas marami kaysa sa US. And then, mas marami pa yung population ng India kaysa sa Philippines, lalong-lalo na sa Metro Manila. So, mas malaki yung population ng Metro Manila lang kaysa sa Mumbai, doon sa India. And then, doon yung center ng tawag nito information dito sa Philippines natin. And then, mobile subscriptions in the Philippines is 124 million. So, ganyan karami yung gumagamit na tao. Sino ba yung nakaparegister na dito? Yes. Their SIM cards. Lahat. Ako hindi pa. May trust issues. Pero, wala po. Kasi yung SIM ko is matagal na kasi ito na SIM. Though, pila nakatuig sa akong high school pa. Ako sini. Oh, high school, college, sa dugay na ng SIM ko. Hindi nila makakuan. Hindi nila ma-deactivate ba? May sentimental value siguro sa ila. Oh, yes. Pero yung iba, di ba, yung mga bagong SIM, pag hindi ka naka-register, binablock na nila, deactivate. For ilang days ba, sir? Or hours? Pila? Deactivate. Deactivate yapon. Ako lagi mamula. Oh, naari pa diri oh. Antod karon ginagamit ko. Gikuan ko abi ang SIM, joke lang. Pero hindi ko lang alam kung anong reason na hindi na deactivate yung SIM ko. So actually maganda din naman siya na feature talaga na yung SIM card is isa lang dapat in every person in the Philippines. And then connected siya sa ID kasi yung advantage niyan is the security. 'Di ba? Mas madaling ma-detect kasi yung mga criminals pag ganun. Kasi galing din ako sa PNP, so parang may overview ako kung ano yung maganda dapat na gawin using that kind of technology, SIM registration. Kasi yan yung gamit nila sa US. Registered na lahat, isang ID lang gana yung ginagamit nila for the whole. 'Di ba? Yes. Kasi parang 10 years tayong delayed dito eh.
sa Philippines. Pero yes, kahit now, yes. Marami pang websites lalo-lalo in the government, 'di ba? Data breach. Kasi kuripot yung Pilipinas. Hindi sila nag-invest sa Hindi totoo yan, sir. Yes, hindi sila nag-invest sa mga high-end na hosting and domain. Kasi meron yan, doon lang sila sa cheap kasi kurakot. Pukse dahil kwarta ba naman. Yes. Oh, 'di ba? Hindi nila mina-maximize yung budget talaga. Although kaya yan siya kasi yung mga meron kasing mga hosting at saka domain talaga na mahirap i-penetrate or high security or there are layers of security. Kung gusto lang talaga nilang maganda yung service nila. 'Di ba na sinong naka-experience, sino ba yung hindi pa nakapag or hindi pa nakapasa ng civil service? Marami pa? Or yung nag-try, 'di ba? Hindi nila ma-cater yung traffic na pumapasok sa kanilang system, sa kanilang website. So, nagka-cramming. Yung ginagawa na lang nila, gina-schedule nila by province, which is mali. So, tumatagal yung span. Imbis na makaya nila in 1 day, so, 1 month. So, masyadong delay. So, ganyan tayo ka-delay. But if ifo-focus lang talaga natin or i-maximize yung budget ng Philippines, marami tayong pera, di ba? And then, focus doon, upgrade ng servers, upgrade ng security, syaro. Diba? Makaya nga ng ibang country, tayo pa. So, yung problema lang kasi dito sa Philippines is, nandun tayo sa top notcher ng mga kurakot. Pinakakurakot. Actually, daw last year, nandun tayo sa top 10. 10 ba, sir? Hindi ko ma-recall. Hindi ko ma-recall kung nasa top 5 or top 10 na pinakakurakot na country. And then, nung umupo si Duterte, bumaba tayo ng 1 lang. Di ba? At least, di ba, may development in our country. Pero kung i-focus lang talaga natin yung advancement ng technology, so maganda talaga yung magiging performance sana ng Philippines. Kasi maraming reklamo yung tao, lalong-lalo na yung gusto magkatrabaho sa government, hindi makapasok na sa portal ng CSC, hindi makapasok sa portal ng PNP, yung gustong pumasok sa police. Di ba? So naghintay pa talaga ng 12 midnight para mabilis yung kasi konting tao lang yung gumagamit ng website. So yun yung mga disadvantage pag hindi sila naglalaan talaga ng budget in advancement ng technology. So hopefully DICT, sir, no? So hopefully yung DICT yung magpupush sa mga ganong topic kasi laganap na. Parang ngayong year marami talagang data breach sa mga lalo-lalo na sa government. Kasi yung mga data natin nandoon na lalong-lalo doon sa COVID, yung sa vaccination. So nandoon na lahat ng data natin, address, pangalan, email, number. So and then mostly pa naman ng mga Pilipinos doon kinukuha yung password sa birthday, di ba? Birthday, pangalan, saan sila nag-meet ng misis niya, di ba? Ganon. So mahirap. So gagawin ng mga hackers niyan, lalagyan nila ng ransomware. So, give us ganitong amount ng money para i-release namin. So, sige, sir. Yes. So, sir? E-gov. E-gov daw, sir. Nga naman, sir, unsa dito siya nga website. Okay ba? Oo. Okay. Ako man good, sir, for me lang may trust issues man good ko sa mga okay, kung ko ba ahead ko mag-isip ba. Wala gyud ko sa mga websites, wala ko nagapa-register. Sa ako lang. Pero wala naman ta may mahimo. Kay kung ipa-require man gud sa ato oo. Para sa vaccination ana. So naapod ang ako ang kon dito kay wala ko may mahimo ba. So kung no choice gyud, mag-register na lang gyud ko. Pero kung sa gina-offer nila, i-try lang nato, di ba? Malay nato, di pa mag-start nga kay ambot lang kung kuan na ba ang DICT naka-try na sa data breach.
Wala pa man, no? Wala pa man, sir. Wala pa man daw sila history sa data breach. So, malay na to. Secured ang kwan. Diba? Secured ang ilang site. Kasi yung, for example, yung Cloudflare. Kasi maganda yan siyang hosting at saka domain. Kumuha dyan. Kasi secured. Baka yung kinuha ng Pag-ibig or ano ba yun? Ano ba yung data breach? PhilHealth? Baka GoDaddy yung ginawa nila. Doon sa pinakamura, di ba? So, limited yung mga security and SSL doon. So, may mga advantage, disadvantage. So, dapat natin malaman yun before we will create your tawag nito, websites. Okay. Dito muna tayo sa statistics. So, annual digital growth noong January 2019. So, the total population of the Philippines that time was or will be added 1.5% or 2 million every year. So, pila ng population dito sa Philippines? Balik ta. 107. Grabe ang Pilipinas, ma. Grabe ang padamo bata. So, 2 million every year. And then, 4.2% subscription sa mobile. Kasi yung Pilipinas, basta may maglabas na bagong unit ng iPhone na pas ba? So, mahilig kasi tayong kuan ba? So, yung Pilipino kasi, yung isang tawag nito, attributes ng Pilipino, kung ano yung bago, kung ano yung click, kuha kagad, di ba? O, mga social climber tayo. So, meron tayong attribute na ganun. And then for me, meron din naman talaga. Pero kung kaya, why not, di ba? Then internet users, 13%. And then 9 million. So ano yung pinakabagong internet service provider ngayon? Wow, Starlink, yes. And then, yan yung gamit namin doon sa Kidapawan, Starlink. Yes. Ha? Yes. Kusog siya kung wala yung obstruction. Oh. Oh, doon ba? Malakas masyado na pumapalo siya ng hanggang 300 Mbps. Oh, doon sa speed test. Mahal lang monthly and then mahal yung dish nila, yung satellite. It costs around 30K plus yung enterprise. Pero yung home nila, yung pangbahay, nasa 19K lang. But yung monthly na tumatakbo hanggang 3 to 4K. Yung monthly. And then 1 terabyte yung data nila per month. Yung parang cutting. Pero hindi mo naman na siya maubos kung hindi kasi ka-download ka games or movie. Kung more on gaming ka lang, watch YouTube, mabilis na siya. So, hopefully dito din sa DICT, Jensan, lahat ng DICT sa Philippines maka-subscribe ng concern, no? Starlink. Kasi pwede siyang gawing mobile. Pwede mo siyang ilagay sa taas ng sasakyan mo and then kung saan ka mag-stop, kung meron ka lang power source, meron ka na internet. As long as wala siyang obstruction, walang puno na or something na nakaka-cover doon sa dish. Kasi automatic siya eh. Hinahanap niya yung true north. Siya na yung maghahanap, mag-set up sa sarili niya. Hanapin niya yung signal ng satellite. Dili siya maglisod, ma'am. Anywhere, bisag sa tunga dagat pa ka, ma'am. Oh, kanang dagang puno ikon lang nimo mang dala lang kag chainsaw. Utlon nimo ba? Pero make sure lang na wala lang siya obstruction pero mabilis talaga yung Starlink. Mao nang ginabuhat sa ibang mga establishment. Nilalagay nila doon sa taas ng mga buildings para wala talagang obstruction. Kahit may bagyo pa yan as long as steady lang yung kuan kasi high quality naman yung dish nila kahit anong bagyo or anong event. Basta hindi lang talaga, wala lang talagang obstruction. Okay yung signal. Pas ba? Then active social media users. So yung mga mahilig sa Facebook, TikTok. So 9 million nung January 2019. So meron din akong data dito na updated. Tingnan natin mamaya. And then mobile social media users is 16+%. So 10 million from January 2018 to 2019. Then time spent. So ito na yung mga nagbababad sa internet and social media.
So 10 hours yung average daily time spent. Grabe, no? Yung sa atin dito sa Philippines. Pulaw pa more. So mostly, yung mga nafo-fall dito is mostly yung mga bata, teenagers, yun. Yes, yung mga Gen Z na tinatawag. Kasi yung may mga work, mas maganda na lang ihiga at saka matulog, di ba? Pagdating sa bahay, igora ikuan ba, higda og tulog, kapoy na sig Facebook ko eh. Pero yung mga Gen Z, yun yung mga kanila. Gusto. Average daily time spent using social media via any devices 4 hours. And then average daily time viewing via yung mga live broadcasting, streaming is 3 hours. So average daily time spent listening to streaming music gaya ng Spotify, ba iTunes in 2 hours. So yan yung statistics. So grabe yung spending time ng mga Pilipino sa internet. So 10 hours yung average. Hilig magbabad ba? So why are we studying this kind of data? Kung magiging web developer ka. Bakit? Sinong may idea? Yes. Ano pa, sir? Same. So, para malaman natin yung kung saan tayo dapat or kung saan natin ilulugar yung ating skills or yung web developing skills natin. Kasi yan yung matunog or click ngayon sa web development, yung paggawa ng mga e-commerce website. So, e-commerce spend by category tayo. Fashion and beauty, $203 million. So, yung mahilig sa damit. So, grabe. Pampagwapa. Grabe yung mga babae. Oh. 203 million. But yung pinakamalaki dito is the electronics. So, mahilig tayo sa gadgets and physical media. Mga camera, drones. So, pumapalo siya to $234 million. So, grabe yung offer talaga ng e-commerce in web development. Food, personal care, nasa $127 million. Dollars yung pinag-usapan dito, hindi peso. So, times mo pa yan sa 50. Yes. So, grabe yung talaga, opportunity in web development and then focus sa e-commerce. So, pag marunong ka na, lalo-lalo na sa WordPress, madali lang masyadong maggawa or gumawa ng e-commerce na website. It's just a matter of click lang. Pwede ka nang gumawa. So, meron din kasing style ng web development from scratch. So, yung gagamitin natin as theme builder kasi dapat talaga marunong kayong gumawa ng theme. Pero hindi naman tayo talaga nag-focus doon. So, we will get a common theme lang or preset para hindi na tayo mahirap gumawa ng website. So, meron na siyang bahay kaagad. May bahay, lupa na tayo at saka may interior. Yung atin na lang is renovation. So, parang i-renovate natin yung website based on your branding. And then, gagawa tayo ng small e-commerce. So, magbebenta tayo dun sa website ninyo. So, dapat connected yan siya sa accounts ninyo. So, para marunong tayo kung paano i-connect yung mga bank accounts or mga other accounts na for payment. Credit card, ganun. PayPal. So, we will try that if we will venture. But yung initial problem natin is the domain and hosting. Kung saan tayo talaga tawag nito, makakales. Kasi meron akong nakita last night and then crowdsourcing na din ako. So yung pinakamura na tawag nito, domain provider is the Hostinger. So nandun lang siya sa 100 plus. And then it can cater, ilan yung Shail? 100 websites. So mas barato siya sa iban. So yan din yung sinabi ng boss ko kasi yung nag-hire sa akin after kasi ng web development namin na training, parang
ni-refer ako ng trainer namin, Sir Ian, doon sa isang agency sa Davao. So, naging web developer din ako. At saka yung style kasi ng pag-web develop namin is from scratch talaga. Zero. Pero WordPress yung gamit. And then Elementor yung gagamitin natin na team builder. So, sino na yung nakatry? Ikaw, sir, di ba web developer ka, sir? Sa likod mo, sir. Di ba, sir, nakatry ka na? Ano yung ginamit niyo, sir? Hard coding ka, sir? Or gumamit kayo ng WordPress na platform? Sa pag-develop nyo ng website? Visual Studio? C Sharp? PHP? Okay. Tama. Tapos anong ginkuha nyo ka-domain, sir? Sir? Ay, okay. So, bali, mo lang itong inyong platform, mo lang itong inyong language. So, PHP. So, more on, kasi yung PHP is hard-coded siya, more on talaga pang website programming yung PHP. So, PHP, ano pa? C Sharp, Python, JavaScript, JavaScript. Same. Ano pa? Sir? HTML, CSS. Sir? Ruby, yes. So, meron ngayon bago yung GitHub. Pero hindi ko pa na-try. Pero parang mahirap. Lagi. Pero if yung pinakamadali talaga for non-coders talaga, WordPress. I recommend talaga WordPress. Kasi madali lang talaga, makakabuo ka na ng website in just a matter of weeks or days lang. Unlike sa mag-hard code ka, will go months, di ba? Pero same lang naman yung one. Mas maganda pa sa WordPress kasi install ka lang ng plugin. Nandiyan na kaagad, di ba? So yan yung advantage. Sige lang. Hindi pa man tayo nandun. Dito muna tayo sa e-commerce. Okay, toys and DIY and hobbies. 128 million. Traveling, accommodation, yung mahilig sa bakasyon. Mas marami. 3.5 billion. So madamo sang laagan rin sa Pilipinas. Or yung mga foreigners kasi marami ding mga foreigners na pumupunta dito, di ba? So they are using also the websites here in the Philippines. So may sila yung mga piso fare o booking sa mga hotel. Yung Airbnb. Sa kanila kasi Airbnb yun. Sa ibang lugar, Airbnb. From airplane, hatid ka na kaagad kung saan ka nakabook na bahay or hotel via Airbnb. Digital music is 35 million and then video games, yung mga gamers, 119 million. Grabe, mga gastador. So these are some of the e-commerce platform. One is Facebook, Instagram, then websites. Also ads or advertisement, yung mga nakikita natin sa mga websites katulad ng Facebook, meron ding mga ads. Marketplace, and then yung mga listing, katulad ng eBay. So pwede mong i-list yung mga products mo doon. Ano pa? Yung dito sa Philippines, carousel, di ba? Yes, meron pa. Jensen Sale. So yung mga websites na from consumers to consumers na tinatawag. Okay, so social media users demographics. So ito na yung updated in the Philippines. So given the latest survey available in the Philippines, there are about how many? So 93.3 million active social media users. So yan yung mga users ng Facebook, TikTok, ano pa? LinkedIn, and then Instagram. So in 2022, so this is about 82.4% of the addressable demographics. Also, throughout 2021 to 2023, the number of users has grown up to 3.4%. So ganun kadami yung users natin in social media. Kasi dyan yung main talaga na source ng e-commerce. So dyan ka talaga makakakuha ng tawag nito, mga buyers mo sa
social media. 'Di ba? Marami nang gumagamit ng social media, nagla-live selling. Yung mga ukay-ukay, ano pa, yung mga bags. Swerte itong sa KMJS, no? Habang live selling siya sang bags, pagkuot niya sa bags, may arasang gold. Mga gold necklace, gold nga, ano ni, porcelas. Tama nang kisa mga perks sa mga ukay-ukay ba? Lang sa bags. May mga kwarta, pagbukas sa isang bag, pagkuot niya, o nami ang bag, wala sang kwan, pag damage, pag uy, kwarta, di ba? Wala pa siya kabenta sang bag niya, ginansyado na siya. So yun yung kagandahan din ng live selling. Ano pa ba? Yung pwedeng yung nakikita niyo na nagla-live sell. AI. Oo, tong sino to? Sino to? Tong daw Ido? Sino to? Sige, ini yung pangalan niya, yung parang handle niya, yung username niya. Sino nakakilala sa kanya? Tong ano to? Oh, naka-face mask pero bukas. Grabe no, makaya niya 40K ang isa kadlaw. Oh, services tong gina-offer niya. 'Di ba? Pagaan siya sang isa ka sticker. So, sticker worth 5K. So, gagawin niya kung ano yung gusto mo. Or kung ano yung label ng sticker, yun yung gagawin niya. Mo lang daw tanga lang gid siya lang taon, pero wala tayong memo, kwarta-kwarta, 'di ba? At least kwarta, wala siya may ginahimo nga malain, no? Siya may ginalapakan nga tao, 'di ba? Kaya gali makakuha no, 50K. One day lang, magtagol-tagol ka lang na. So ganun kalakas yung pag gumamit ka talaga ng social media in e-commerce. Okay. What platforms are users in the Philippines typically on? So ano yung pinakamataas? Facebook. Bakit Facebook? Ano sa tingin nyo? Bakit kaya Facebook yung pinakamalakas na social media? Yes. Merong Messenger. Yes. Yes. Mm. Yes, mga late bloomers na tinatawag, mga lolas natin. Kasi yung FB, user-friendly. So, ginawa siya ni Mark Zuckerberg na lahat kayang gamitin. Unlike, tawag nito, ano yung pinakamababa or yung nasa gitna? O, paano lang natin sa Discord. Diba? Pag matanda yung gagamit ng Discord, alam niya ba kung paano tawag nito? Um, yes, alam niyo ba kung paano gamitin yung Discord? Sa tingin niyo, pag all this yung gamit, 'di ba? Dapat alam mo talaga kung ano yung mga basics sa group chat, ganun, mga advanced na features ng Discord. So para sa mga advanced users lang kasi yung Discord. Mga lalo-lalo yung mga gaming, mga gamers, 'di ba? And then sa ganito sa ating class, so we will use Discord also. Kasi may Discord channel na doon na-post ko na doon sa class. Ang maganda kasi sa Discord is you can go in the lounge. And then parang nag-uusap lang din tayo. Unlike sa Messenger na tawagan mo pa, di ba? Bigla ka lang makibot ka lang ba? Sa GC bigla may nag-ring. Abi mo personal sa GC lang gali. But unlike sa Discord, pwede kang makalabas-pasok. Labas-pasok sa lounge. Then general chat, mas madali. Kung knowledgeable ka. Pero pag hindi ka catch up, kung matanda ka na, so mahirapan ka. So Facebook, next is Messenger. So yan yung mga ginagamit na most of the time dito sa Philippines. But in other countries like US, ano ba yung alam nyo na ginagamit nila? WhatsApp, ano pa? May mga clients, ano pa? FaceTime, ano pa? Skype, ano pa? Tinder? Dating site, dating app? Try mo yan, sir, no? Telegram. Actually, yung pinakasikat sa kanila na social media, sa na-observe ko lang, is Instagram. So, hindi sila humingi ng Facebook. Diba? Sa mga nakita nyo na nag-vlog, can I have your Instagram? No? So, Instagram yung sikat sa kanila. Hindi. And then yung Facebook at saka Instagram, isa na lang yan siya. Para yun na lang sa pwede mong i-connect yung messenger mo doon.
Pero kasi yung Instagram parang sa mga social. Kasi more on photos. So, diyan umuso yung Instagrammable, di ba? Yung mga videos, events. So, yan yung focus lang ng Instagram. Unlike sa Facebook, so mas diverse yung Facebook. Kasi meron na ding meta business sa Facebook. Alam niyo na kung paano gamitin yung Facebook Meta Business Suite, di ba? So, we will venture that also in our training. So, kagaya din lang last training namin, so doon tayo magka-campaign. We will use that in our 7-day campaign. So, diyan tayo magpo-post, mag-schedule ng mga graphics na gagawin natin. Hindi naman masyado talagang maganda na graphics, but informative graphics to advertise ourselves, our portfolio, para magkaroon tayo ng client. But most of the time, nakakuha ako ng client sa mga online job platforms. And then my client as of now, nakuha ko siya, bali, sobra na kami 1 year na nagsasama. Nakuha ko siya sa online jobs PH. So, dyan kasi yung mga legit. Yung iba kasing platform, scam. Or marami kang kompetensya. Lalo na Upwork. And then, limited yung connects sa Upwork. Pag maubos mo, hintay ka naman. Ilang days ba bago ma-refill ulit. Mag-fill sila. Kasi last time na ginamit ko siya 1 month bago sila mag-refill ulit ng connects. And then limited lang din yung connects. Gagasto ka pa. Wala ka pang client. Gagasto ka na para magka-client. So, yun yung mga disadvantage minsan. Yes. Hindi na siya user-friendly, hindi na siya beginner-friendly. So, pero unlike sa OLJ, madali lang yung kwan. Diba? Madali lang yung process. Kasi doon sa, tawag nito, sa Upwork, dapat taga dito ka. Taga dito ka talaga bago ka maka-apply. May verification. Meron pang cover letter. Tapos meron ka pang portfolio. Dapat medyo, siya ba? Technical masyado. Unlike sa OLJ, OJPH, matter of click lang. Click and then copy-paste mo lang yung cover letter. Then send, connect. So, ginaya nila yung sa Upwork na connect. Anong sa kanila? Credits? Pataasan din, di ba? Yung credits. Kung sino yung pinakamataas na credits na sinend, syempre, siya yung unang makikita. Siya yung sa pinakataas. So, ganun yung parang algorithm ng credits and then connects sa mga online job platforms. Okay din naman sa Indeed. Kasi nung nag-try ako sa Indeed, puro lang hanggang lang eh. Hanggang interview lang lahat. Yes, agency. Barat sila, no? Madaya ba? Mas mabuti pa na ikaw na lang maghanap. Maraming Indian. Maraming insan. Nagamekos na insan. Wow. Know your worth. Expectation. Lagi. Kasi, yan kasi yung kalaban natin. Kasi, India and Philippines are parang nagkakalaban sa freelancing. And then yung India kasi, maliit sila yung rate na binibigay nila is maliit talaga. But sa work talaga, sa work ethics, mas maganda talaga yung work ethics ng Philippines. And then mas maganda yung trabaho ng Pilipino. Kaya yung minimum range ng rate ko dati, pumalo siya ng $3. So nag-start ako ng freelancing, yung rate ko is $1.5 data entry. Next is $3 sa junior web developer. Umakyat ng 6 sa same client lang kasi nagandaan siya sa trabaho ko. Dinoble niya 6. Pero sobra pa rin yung binibigay niya. Kasi nag-work ako 3 hours lang sa isang week. So how much is that? 3 times 6, magkano sir? 6 to 18, $18 times 56 or 55.
Sila sir, sa may mga calculator dara. 18 times 56. O, mga 1,000 plus. 1,800. So sa one week ko, mari 3 hours. 1,800. Ang ginatag niya sa akin, 3,000. Yes, sa client ko. Tapos umakyat na din yung rate hanggang $17 hanggang yung rate ko sa kanya ngayon per hour. Pero yung sa kanya kasi, matanda kasi siya, 76 years old, and then focus niya is business. Gumawa ng mga bagong business, bagong niche. And then gusto niyang magpagawa ng mga graphics, logo, diverse na ba? Parang naging general VA na. And then after niyan, papagawa niya ng website. So, amo na nagpatong-patong ng rate ko sa iya ba? No, compile na. So, parang naging general VA na ako sa kanya. So, yung last ko na sahod sa kanya is 7,000 isang logo. Yes. 7,000 pesos. Ah. Pero yung logo na yon, ginawa ko siya in less than 3 hours. 'Di ba? So, quota ka na, one day mo 7K. Pwede ka na pa-uwi for the quincenas, di ba? 15 days. And then I experienced also 3 clients from Australia, Singapore, and US. Grabe ka demanding ang taga-Australia. Yes. Meticulous sila, demanding, and then barat din yung taga-Australia. Kuripot. Kasi gina-base gid abi nila sa Indian ang rate. Abi nila parehas lang ang work ethics ng Indian kag Filipino. Which is not na mas kwanta diri ba mas advanced na mas nami aton output. And then ang kwan naman may ara ko isang client taga US pero taga kwan siya. Ano ni? San Francisco, San Andreas, Vice City. Tapos yung mga products niya, e-commerce din kasi yung gusto niya website. Yung mga products niya is may content ng marijuana. Kaya sa kanila kasi doon legal. Pero medical, dapat may limitation. Tapos masyado sang demanding. Kwan siya Black American. No, si LeBron James ang itsura niya ba? Madlo ko sa iya ba kay everyday nagatawag na siya. Pag matapos na siya sa obra niya, kay gabi sa ila dito agad rin sa aton. So 8 AM video call kami duwa. Matahap ko sa iya ba. Kay dako-dako siyang tao, dako pagtingog. Tapos ginalantaw niya kung paano ko mag-obra. Hindi ko ka-obra tarong kay ga-observe siya. Muna ako ba? Kaya mo to, gastorya lang kami. Demanding yapon. Demanding sila. Namugin ng mga client basta ng demanding pero gibuyan ko siya, let go ko siya kay gamay gyapon siya mag-rate. Demanding siya, okay lang demanding pero dapat tumbasan niya ang imong obra, di ba? Kaya hindi man sa tanan nga time nga dapat mag-demand ka para sa aton god, di ba? Ang kumbaga pa know your worth ba? Sa imong output. Di man lang sige sa kay ang iba nabi ang pagkabalo lang freelancer na pindot-pindot lang, graphic designer, pindot-pindot lang, web developer, pindot-pindot lang na. Amo na gusto nila pagin mangita sang Pinoy kay pwede nila makuan ba, daw ma-demoralize nila ba. No kaya nila daog-daogon ba. Mo lang niya ko sa imo, te ikaw, nga no choice, di ba? Ga-start lalong-lalo na starting freelancers, no choice ka. Gusto mo magka-client, gusto mo makabuild sang portfolio. I-take mo. And then after that, paskin mag-take, sige, ang tuso mo lang sa isa ka tuig. Oh, iba na mo pa na. Katisting ko sa nagi dalaganan ko from China to siya, inchik. Buangit to eh. Inchik inchik na client. Nagpa-try siya imo sa akong landing page. Landing page siyang iyang website. Gimuan ko siya. Bali pila naman to ka oras. Yato ko siyang sample, ang link sang website. Okay sa iya daw, nami daw ang kuan. Dugay-dugay bigla siya nadula. Wala ako gibaydan ba. Wala na may idea na siya. Ikuha niya na tong idea ko. So wala nang disadvantage pag may mga kuan nga client ba. Nang lalo-lalo na wala sang contract. Pwede ka nila dalaganan, bigla lang madula. Nagkatrabaho ka na, wala gid na sweldohan. Sir. Ha? Thank you, sir. Experience. Hindi man, sir.
Depende man gud na sa client. Lalong-lalo na dapat mabalaan mo ang legit client if nag-undergo ka sang steps sang hiring. Pag nag-conduct mo interview, nagpa-sample siya, dapat mabalaan nga legit siya. And then most of the clients naman in Online Jobs PH is legit. Wala pa ko try nga na-scam dra. Ay, pag hindi ka mo nag-undergo sa training, tapos bigla lang nagpa-sample lang mo na himuan mo ko sini, no suspicious. Dira ka makaisip. Wala pa gani kami naka-contract or wala pa gani siya naghatag, di ba? Pero may arabi ban nga client nga para tong sakon, tong nag-gold medal ko sa WordPress web development, content creation tong gipay mo niya sakon. Naghimo kami content sa iyang story. Sa iyang kwan ba? Nga experience. Dito ka mag-base ang imong content. Tapos sa huda niya ka kung pilang rate mo. One time lang to siya. Bali ang rate ko that time sa iya. Kaya nagpa-range abi siya from $8 to $12. Sige, maximum ko na $12, di ba? 8 hours. Pila na siya? 5K, di ba? Mga sa mga 5K. Di okay na siya. Abi ko hindi siya magbayad. Kay na-send ko na ba ang sample. Okay, dugay, nag-ngayos ng email, dapat amo abi na. Responsive ang client. Bala mo na siyang legit, tapos kay responsive. Kay budlay sinapag send mo sang output, wala sang response na. Wala na. Thank you. Kung ako pag send ko sang output, kuha dahil siya balik. No, one ba? Tawag sini? Kabilaan ng tawag. Salitan. Pag send ko sang output, kuha dahil siya sang email ko. Send niya dahil via ano to? PayPal. But PayPal kasi medyo mahal. Mahal yung tax sa PayPal. So I advise kung gusto niyo Payoneer or Wise. Kasi konti lang or wala ata, di ba? And then i-connect niyo lang sa bank account. Tapos kung pili ka mo sang bank nga gamay ang maintaining balance nang pwede niyo ubuson para hindi ka mas kamba. Biskan makuha nila ang bank account niyo at least wala unod, di ba? So mo ng mga tips kung gusto niyo gawin, sureball ba. Okay, next. What platforms are users in the Philippines typically on? So ano yung apat? Facebook, Instagram, TikTok, and LinkedIn. So nawala yung, ano yung na-observe niyo? Ano yung nawala? Ano yung nawala? Ano, sir? YouTube, wala. And then Twitter, wala. Diba? Binili kasi ni Elon Musk yung Twitter kaya nawala. Hindi na siya ibon. X na yung kaya X na siya, 'di ba? So but mostly na ginagamit ng mga Filipino sa 100% yung ano yung nandiyan? Facebook yung pinakamataas. Next is TikTok yung pinakabago. 'Di ba? Grabe yung pag-click ng TikTok. Ano ba yung first before yung TikTok? Yes, Musical.ly. And then parang ni-rebrand nila and then they named it TikTok. So 72.2% of the users in the Philippines uses Facebook. Next is Instagram, 16 point. Next pala is TikTok, which is 41.3%. Instagram, 16.7. And then last is LinkedIn. So ano yung LinkedIn? Maghanap ng jobs. Yes, LinkedIn is also can be considered as online job platforms. Yes. You can find jobs also in LinkedIn, but yung mahirap lang sa LinkedIn is marami kang kompetensya. 'Di ba? Makita mo kung pilang nag-apply mo. Sa opening nila isa, ang nag-apply 100,000, 'di ba? Oh, grabe ang odds sa mo daw. 0.01% ang chance mo nga makuha ka. Pero if you have great portfolio experience, so may laban ka naman. Actually, ginarandown lang na nila based sa portfolio, ma'am. No, kung may portfolio kang mapakita, daw amo lang ng basihan nila. Amo abi ng pinaka-important, one of the very important thing in freelancing is portfolio. If you don't have portfolio, if you don't have experience, so malit yung chance na magkaka-client ka.
Coursera? Actually, certificates naman yung mga trainings is a great help in freelancing. Lalong-lalo na government, katulad ng ginagawa natin ngayon. Government trainings. So, parang pina-priority nila yung may mga trainings na katulad nito. Wala na sila masyadong tanong pag once na may training ka na ganito. Unlike pag wala talaga, so mahirapan ka. Lalong-lalo na wala ka pang portfolio. But if you don't have experience in portfolio but you have the training, so may chance ka na makakuha ng client. So for me, nung nag-start ako, yung ginamit kong portfolio is yung sa training talaga. Kaya nakaland ako ng client. So ganito kaganda dito sa DICT yung mga training na to kasi meron tayong onboarding and then I am your first client. And then you have your own domain and hosting. Kaya pwede nyo i-upgrade yung website ninyo after ng training para ma-enhance, mag-self-study. So ganyan kasi yung ginawa ko, nag-self-study para dagdag din ba. And then I took also graphics design training, although may knowledge na ako sa graphics design, pero nagko-coincide kasi yan, yung web development and then graphic design. Kasi pag kinumbine mo yan, magkakaroon ka pa ng isang opportunity which is the web design. But you will study kung ano yung mga web designing apps or softwares katulad ng Figma. 'Di ba? Figma, Adobe XD. So yan yung mga sample ng mga web design na platforms na pwede nyo gamitin if you want to venture in web designing. Kasi diyan maganda mag web design eh. After niyan, kasi iba yung trabaho ng web designer, iba din yung trabaho ng web developer. So kung ano yung masasuggest na design and then ma-approve ng client kasi yan yung step by step talaga if you wanna create a website. First is the web design. Yan yung ipopropose kay client. If approved ni client, next step is the development. So yan yung na-experience ko when I applied or yung first time ko naging web developer after ng training. So from scratch talaga, web design. Design ka ng ganito, ganyan, ganito yung mga colors, branding colors, ganito, ganyan, ganito yung logo na gagamitin, ganito yung mga ganyan, ganyan, ganyan. After that na natapos yung web design, isend kay client, pakita sa kanya. If satisfied na si client or may mga baguhin, bago ulit, liwat, liwat, liwat naman. After na tapos ng design, send ulit sa client, approve, okay. Diretso, WordPress. Bakbaka naman dito, from scratch na naman. So, ganun talaga yung proper na web development phases. But most of the clients naman na sa overseas or yung mga international clients, kompleto na yan sila. O provided na yan nila. And then actually, yung gagawin mo na lang is to redesign or enhance na lang yung system or yung website nila. Ganun lang kasimple. Kasi sa WordPress, madali lang. It's a matter of click, drag, ganun. If you know how to read, and then resourceful ka, madami masyadong resources sa internet. Sa akin, hindi naman lahat na-learn ko sa training. Self-study is a really big help talaga. So, kagaya ng training natin, 6 days, di ba? Hindi natin matatakil lahat. Unlike yung training namin, medyo intricate kasi 6 weeks. Yung sa atin, pinaliit, kinumpak. So hopefully, magkikita-kita tayo sa gabi para mas maganda yung kuha natin. Kasi for me, kailangan ko din mag-review. And then, kasi meron din ako mga nakalimutan and then, dapat i-review talaga. Kasi hindi naman sinasabi na tapos mo ng training, mariretain lahat ng knowledge na nakuha mo, di ba? So sometimes, may mga trabaho talaga na, for example, nag-focus ka muna sa graphics design. So nakalimutan mo. So dapat review. Kasi learning is a never-ending process. Di ba? So for me, sa state ko, thankful ako sa DICT na meron silang ganitong mga training. Kasi without the training sa web development and graphics design, siguro ganun pa rin yung rate ko, $1.5 per hour. So with the help of DICT sa WordPress, web development, nagkaroon ako ng iba pang opportunity. And then for example, may client ka, data entry ka, and then marunong ka na mag-web dev. Hindi na siya maghanap. So ipatong niya na yung rate niya ng web dev sa'yo kasi ikaw na yung papagawin niya. So hindi na siya maghahanap. So yan yung advantage pag marami kang skills.
Kung marunong kang graphics design, hindi na siya maghanap. I-add niya na yung rate sa graphics design sa'yo. Diba? $3, $3, $3. Compact, $12 per hour. See? So how much is that? Sige daw. Compute. 12 times 57 or 56. Oh, sir. Oh, ma'am. Biskan ni kuan mo lang kay freelance ka man. 5 hours. Oh. Pila, sir? Sa pila ka oras? Oh, 5,000, 8 hours quota ka na sa 5 days. Kung 1,000 per day ka. Sa PNP, 1,000 per day na. Di ba? Eh, sobra ka pa sa PNP. 5,000 per day ka. Okay, i-cut mo lang. Kaya gusto mo, tauhay, ubra mo. Imon mo lang 5 hours per day. Pila, sir? Compute mo. Oh, see? May 3,000 ka kadadlaw. Hindi ka pa mangita sina. And then, sahod mo. Hindi pa delayed. Every week pa na siya. Kaya ako sa akon, every Sunday, ginasahudan ko sa akon nga client. And then, tanan nga pasahod niya sina, may extra gina. Gasubra na siya tag 2,000. Tag 1,000. Amo na siya, kanami, mag-freelance. Lalo na pag mag-focus ka. Subong nagkuha na ko, nagbinyar kay nag-train. Nag-train ko ba? Nag-train ko sa inyo. Kaya gikuha ko ning kuan sang DICT. Siyempre, mag-kuan ka man, mag-render ka man service mo kay free good ang training. Tapos, happy man ko kay gikuha ko sang, or gi-recommend ko sang trainer namon. Manyagid sa akong gabi. Kaya mo na, ikaw pa. Kadlaw lang ko, bako sige sir, kayahon kay damo man resources sa internet. Amo lang na siyang ginakuan ko lang is tabangay lang gid ta para matapos ta, and then mas madamo pa ko matudlo sa inyo. Hindi lang sa web development. Okay? Pero ang first problem tagad ng domain ka ghosting. Amo pa nang kananta. Pero Hostinger, I will assure you na Hostinger yung gagamitin natin kasi yan yung pinaka mura. So 100 plus lang per month. Oh, and then hatian nyo pa, pila ka mo 15, sali ko 16. 'Di ba? Pila na lang na. Daw G's 15. Okay? O merinda daw anay, gasinyas na si sir. O 7 pesos, 'di ba? 7 pesos per month for a year. Okay? Pila na times mo sa 12, sir. O 80 pesos, bali ang balon na lang 100 pesos per year. Din ka pa sina, mayara ka na domain hosting. Pwede mo magamit sa portfolio mo for the whole year. Diba? Barato kayo. So, hopefully, makuha ta ng Hostinger. Kay, ginakontak ko itong akon nga, may harapan na free nga 3 months. So, ginakontak ko itong akon nga employer, nga boss ko sa Davao. Kung kay Hostinger ang propose niya nga mas pinakabarato na domain hosting. Okay, so, ara naman to sa halfway sa atong lecture. Ganda siguro tanay, no? Para makarelax naman ang utok na ba? Sir, galing sa isa ka answer. For example, yes, you can cater 100 websites. Isa ka website. Kaya sobra pa, di ba? Lagi. Pwede pa na mabaligya. Puhon, if you wanna create an agency here, or we will create an agency, di ba? Pwede kayo. Pwede kayo, okay kayo, di ba? Oh, nanay kuan. Kaya kung mangita naman ko ka-client, sila naman gud na mag-provide. Wala na kay problema ko na imuha na lang development. Oh. Sila man good kay nanay, sila specific. May mga partners pag na sila. So imo dili na ka mag-question na, develop na ka, ulat lang kag sahod. Ana. Yung mga platforms na sige, pasok lang. Doon lang sa Google Class. So same, what are the platforms used? So ito yung 4 na typically ginagamit. So hindi mahilig si Philippines or yung mga Pilipino gumamit ng Twitter. So yung focus nila, Facebook, Instagram, TikTok, and LinkedIn. Okay, so number of social media users in the Philippines. So Facebook has how much?
How many? 90.2 million users. Grabe, no? Next is Instagram. Instagram muna. So 19.2 million. LinkedIn is 13.2. And then TikTok is almost half of the number in Facebook. So yan yung mga number of users na gumagamit ng different social media platforms. So Sharo, bisag isa user dala sa Facebook, wala gyud no? Sa 90.2 million. So yan yung gagamitin natin in our 7-day campaign, Facebook, and then LinkedIn. Ay, kung pala, Instagram. So dapat ma-connect natin yung Facebook Meta Business Suite in your Instagram. Para same yung posting. Kasi dyan niya, doon tayo mag-schedule sa Business Meta Suite ng Facebook sa Meta. Para pag-schedule doon, same na sa Instagram, isang bagsakan na. Okay. So, e-commerce businesses model. So, ito yung mga different kind of e-commerce business model. So, there are 4. B2C, B2B, C2C, or G2B, or G2C. So, ano yung B2C? Business to consumer. So, what does it mean? Ano ba yung business consumers na mga e-commerce platform or yung mga websites na alam niyo? Shopee? Shopee? Pwede? Ano ba? Ano pa? Shopee ano? Ano pa? Marketplace? Ano pa? Zalora? Ano sir? Zalora? Mga example niyan is the online shops. Yes. Yung mga online shops katulad ng mga branded na mga gamit, mga insurance pwede. Basta businesses, yeah. Yung focus ng e-commerce niya is business to consumer. For example, Adidas. May mga products ba? Pwede products, pwede services. Mga stores, online stores. Kasi yung tawag nito, yung mga Shopee at saka Lazada, parang mapo-fall siya sa business to business. Kasi yung mga business, pinopost nila or yung mga item nila, nilalagay nila doon sa Lazada, which is yung business ng Lazada is to provide services from them sa deliveries, ganun. So, dyan mapo-fall yung mga Lazada, B2B. And then, C2C, consumer to consumer. Ano example niyan? Ano, ma'am? Ano, sir? Live selling, pwede. So, one of the main example of C2C na e-commerce is yung marketplace. Kasi from consumer, second hand. So, Alibaba, eBay, Carousel. So, yung mga second hand items. So, yan yung example ng C2C. And then G2B. Ano ba yung meaning ng G2B? Yes, government to business and or government to consumers. Okay. So, business to consumer. So, ito yung pinaka-una, B2C. When persons buy products online. So, yan yung pinaka-common. So, yung mga brands na merong websites na makakabili ka sa kanilang website. For example, Zalora, Nike, Adidas. Mostly na mga products na may mga brand. So, may mga online shops. Yung mga online shops, yan yung tinatawag na business to consumer. So, when you go to the supermarket, purchase your groceries and pay them over the counter, that type of services is what we would refer to business to consumer. So, e-commerce siya, ibig sabihin electronic. So, parang nag-shopping ka online. So, yan yung ibig sabihin ng business to consumer na e-commerce. Next is business to business.
So B2B usually has more information available in terms of informative content, and there are also widespread ideas that you'll be buying cheaper without jeopardizing an equally personalized customer service, as well as ensuring quick process and delivery of your order. So, for example, is Lazada, then you can sell on Lazada. So, yan yung ibig sabihin ng business to business. Kasi yung Lazada na site is intended for business. And then, you will use their business to showcase your business. Yes. So, when e-commerce website orders from supplier or sellers to deliver to customer. So, yan yung ginagawa ng iba, yung may mga sariling products. So, pinopost nila sa Lazada para mabili yung kanilang products. And then, ano ba yung makukuha ng Lazada in return? Commission. Yes, commission sa mga products nila. So, may patong si Lazada. Kasi sila yung nag-a-advertise ng product mo. Also, next is consumer to consumer. Example is carousel. So, consumer to consumer or C2C. So, type e-commerce encompasses all electronic transactions of goods or services conducted between consumers. Generally, these transactions are conducted through a third party, which provides the online platform where the transactions are actually carried out. So, when consumers directly trade one another. So, yan yung mga eBay, carousel, marketplace. So, mga tindahan ng mga pre-love or used items. So, yan yung example ng consumer to consumer. And then, next or the last is government to business or to consumers. So, example niyan is the PSA. Diba? When government transacts with business or consumers online. So, government has also embraced e-commerce to serve its consistency. Ano ba yung pinaprovide ng PSA? Yes. So, in order for that, they support businesses, lalo-lalo yung mga couriers, yung mga deliveries. So, yan yung ginagamit nila para mapadala yung mga birth certificates if you applied online. So, by the convenience of your home, hindi ka na pupunta ng PSA para mag-fill up, maghintay. Diba? Kung minsan masyadong maraming pumupunta and then mabagal yung process nila pag doon ka. It will took a day para makukuha ka ng mga birth certificate. And then, pag nandun ka sa bahay, order online, bayad online. Diba? Yung iba, gamit nila, Snap, Dragon, ano yun? Dragon Pay? Ano pa ba yung ginagamit na pambayad online? GCash, Dragon Pay. Ano pa? InstaPay, yes. Yung mga bank accounts, pwede din. Next example is yung sa PhilGEPS. So G2B takes place when government and businesses transact online, such as submitting reports to BIR or bidding on a government project to PhilGEPS. So when government transacts with business or consumers online. So ito yung PhilGEPS. So sila yung parang in charge sa mga bidding online. 'Di ba? For example, ano ba yung mga bidding? May mga bidding. Yes, 'di ba? Ano sir? Sa DepEd, yes. Mga projects katulad ng sa DepEd, yung mga laptops. Ano pa sir? Ano sir? Module. Yes. Ano pa sir? DPWH, yes. Yung sa constructions, 'di ba? Yes. Oo, yung logo design sa Pagcor, 'di ba? Kayang gawin ng grade school. Ewan ko bakit ganun. It costs, how much it costs? Does it cost? 3 million? But they are paying not the design, but the artist. Because renowned yung artist. Hindi ko alam bakit ganun yung pagka-design niya lang. Kasi kung one, kayang-kaya yun. Mas kaya pa yung pagandahin, di ba? Sabi, no? Nga to lang. Pero kasi yung experience at saka yung name ng artist, hindi basta-basta. Yun lang. Yung design lang. Si Francisco. Renowned artist yan eh.
Pero bakit ganun, di ba? Grabe yung issue eh. Pero wala tayong magawa kasi tapos na, bayad na yan siya. Next is G2C, so business to government to consumer. For example, NBI clearance. Once you applied NBI clearance, what? Online, di ba? Maghintay ka na lang. Pagdating mo doon sa NBI, kuha ka na lang, di ba? Hindi ka na pupunta pa ng ibang lugar or hindi ka na babayad sa ibang lugar. So direct na, online na lahat ng transaction. And then, pagdating mo sa NBI, kuha ka na lang. So ganyan yung mga example ng government to business or consumer. Yan yung mga websites. Then, example din ito ng basic revenue model. So you can, tawag ito, showcase your services online. If you are tutor, pwede kang gumawa ng website in tutoring or training. So ang tawag sa kanila is guru. O sa atin pa guro. Pero sa English, guru. Sila yung trainer, instructor. So person or entity selling expert services. Just like Upwork, online jobs, and then among other work professionals can be hired. So dyan ka makakahanap ng mga gurus na pwede mong i-hire. Or pwede kang gumawa ng websites if you are a trainer or a teacher. For example, yung mga ESL, di ba? Para wala ka ng agency na kahati. So ikaw na mismo magbebenta ng sarili mo. So yan yung pwede mong kitain or kitaan ng pera or gawa ng website. Next is retail. If you have products, kaya ni sir, may coffee shop siya. So he can use this training, web development, to create a website that can sell his products. Or magpa-delivery, ganun, di ba? Home service, or ano pang products. Next is membership, subscription-based. So yan yung, ano ba example ng mga websites na nagpo-provide ng membership subscription? Netflix, yes, and chill. Ano pa? Disney Plus. Ano pa? Ano, sir? Hulu. Ano pa? Oh, 'di ba? May mga porn sites na mga kuan, 'di ba? Subscription. Ma'am? Oh, membership subscription tulad ng Canva, 'di ba? Hindi ka makagagamit ng mga ibang advanced features if you are not subscribed. So, yan yung pwede mong gawing website. If meron ka mga services na kailangan ng mga VIP subscriptions, you can also so Tinger generate revenue with that kind of website. So, may alam na kayo kung ano yung mga websites na dapat nyong gawin. So, impact of COVID-19 on global e-commerce market. So, who can read the first impact? Sige, sir. Yes. So, in your perspective, naging help ba yung COVID? Saan ba naging advantageous yung COVID na pandemic? Saan ba nakatulong? Family time, yes. So that's one. What else? So, yes, lalong-lalo na if you are a freelancer. It is a big help. Kasi maraming opportunities na nag-came up when COVID pandemic strikes. Diba? Advantage doon. Yun sa mga, tawag nito, may tawag doon sa freelancers ngayon eh. Yan. Ano ganyan yung mga tao nga nag-abroad, tawag sa ila? Yes, OFW. Pero yung freelancers, OFW version 2. Diba? Online OFW ng tawag sa atin. Kasi hindi tayo limited sa services natin in the Philippines, di ba? We are globally. So yung clients natin came from different countries. So matatawag din tayong OFW. Pero version 2. So yan yung advantage din, isang advantage. Although mahirap talaga yung COVID pandemic, pero naging
isa siyang big opportunities with the in freelancing industry. Next, who can read? Sige, sir. Yes, so lalong-lalo na pag naging web developer ka. So maraming business, 'di ba, as you can observe when the pandemic strikes, many of the small scale, lalong-lalo na small scale businesses nag-close kasi nalugi. But hindi nila naisip na isa din if alam lang nila kung paano mag-develop ng website, kayang-kaya nilang mag-survive. Pag web developer ka, marami kang opportunity sana nung pandemic kasi maraming establishments, agencies na magpapagawa ng website. Kasi they want their products or services online na. Kasi bawal naman lumabas. And then yung pinapayagan ng lumabas dati, maliban sa mga PNP, mga riders, di ba, couriers. So pwede silang as long as vaccinated or negative sa swab. So, imagine if web developer ka tong time na yun. So, marami ka ng pera dapat ngayon. So, yan yung mga advantages. Next. Kaushal. This has further given rise to online payments and avoided in-person cash transactions. Yes, advantage din siya kasi hindi na matatransfer yung virus sa pera. Diba? Airborne ang virus and then dumidikit din siya sa mga solid na bagay. Unlike pag pandemic, more on e-payment na lahat. So, diyan na uso yung mga GCash payment, online payments sa banking. So, advantage talaga nung mga freelancers nung time ng pandemic. And then, hindi na siya basta-basta mawawala kasi naka-adapt na yung market. So, hindi malabong kumbaga pa hindi naubos yung opportunity. Hindi lang dito sa Philippines. So, globally, marami ding naghahanap or maraming nagta-transcend. Kasi maraming businesses ngayon, yung gamit pa nila sa kanilang website is yung mga primitive na, primitive language or yung mga stagnant na, hindi na na-upgrade. So, with the help of WordPress, so mas dynamic or maraming ino-offer si WordPress na ma-enhance yung kanilang website. So, ganyan kasi yung na-observe ko sa mga client ko. More on migration. Migration sila ng kanilang website from their host na tawag ito, mahal. Kasi nung dati, mahal yung binabayad nila sa domain and hosting. Unlike ngayon, masyado ng mura. So, kaya nagma-migrate sila para mas makasave sila ng pera in there na binabayad sa website nila yearly, monthly. So, yan yung ginagawa, migration. So, hopefully, pag natapos na itong training, so magkaroon tayo ng clients. So, kaya, ganyan kasi yung hinahanap nila. Yung mga WordPress na developer, lalong-lalo na Elementor yung gagamitin natin na team builder. So, actually, marami pang team builder na ginagamit doon sa WordPress. Isa is yung WP Bakery. Pero yung gagamitin natin is yung pinakamadali or yung pinakamatunog sa tawag nito sa market, yung Elementor. Kasi mostly na naghahanap ng web dev is Elementor yung ginagamit. Pero yun lang, kasi hindi pro. May bayad kasi yung Elementor Pro. Pero may mga additional lang man siya na features kaya pro, yung mga subscription na limited siya sa Elementor lang na hindi pro. Pero okay lang naman. Same lang naman, may mga additional lang. Okay, any questions? Yes, tapos na. Magta-task na tayo. Questions?